Nung 20, if I'm not mistaken, 2023, merong 6 na nag-suicide. And then 2024, 5 nag-suicide. And then 2025, as of April, 1. That's very alarming for me. Ang nakikita pong dahilan ay itong pagkakaroon ng kautangan na hindi nabayaran. Una, dalawa ang obserbasyon po namin dito. Mataas ang interest rate. Umaabot ng hanggang 48% ang interest rate. At number 2, yung manner of collection. Nag-hire yung mga loan sharks ng hindi karapat-dapat na mga collection agents na merong hindi karapat-dapat na modus sa pangungulekta, harassment ang kinararatnan. Ang isa pa hong nakita natin dito, Sen, ay merong isang mas malaki pang sindikatong modus dito sa pautang. Merong kaso na mga OFWs na hinihingan, binibigyan ng pera, kahit hindi siya pautang in a sense, binibigyan ng pera, tapos isusurrender yung ATM o bank account information. At yung pala, kaya pala ganun, gagamitin sa money laundering yung account. Kaya't meron tayong mga kababayan na naaresto for money laundering. Idagdag ko lamang po, isa rin po sa mga pinoproblema dyan sa Hong Kong, yung love life. Karagdagan din po yan na nagiging seryosong problema. Base na rin po naman po sa data ng OWA, yung mga kadahilanan po na nagpapakamatay, maliban po sa financial ay yung love problems po. Na pag nalalaman po nila na yung kanilang asawa sa Pilipinas ay meron ng iba, hindi po nila nakakayanan yung sakit, ayaw nilang umuwi dahil hindi nila ayaw nila makita yung mga asawa nila, kaya nagpapakamatay na lamang po. O kaya naman po, may mga, hindi po mailabas yung kanilang mga emosyon.